Hello mga bata! Ito na muli ang inyong si Teacher Lynn para sa isa na namang aralin sa ating Science 3 Quarter 1 Module 2. Pagbabago sa mga material na bagay. Paano kaya nagbabago ang mga material sa iba't ibang anyo? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ang pagbabago sa material mula solid sa liquid. Alam nyo ba mga bata na maraming pagbabagong nagaganap sa mga material na bagay? Ilan sa mga pagbabagong ito ay mula sa anyong solid. Ito ay nagiging anyong liquid mula sa anyong liquid. Ito naman ay maaaring magbago at maging anyong solid. Mayroon ding solid at liquid na nagiging gas kapag nagbago ito. Paano kaya nangyayari ang mga pagbabagong ito? Mga bata, nais kong makinig kayo ng mabuti para masundan ninyo ang ating aralin. Alam nyo ba na ang temperatura ay tumutukoy sa antas ng init at lamig ng isang material at nasusukat gamit ang angkop na eskala? Naaalala mo pa ba kung ano ang ginamit ng doktor sa pagkuha ng iyong temperatura nang mailagnat ka? Ito ay thermometer. Sinusukat nito ang temperatura ng isang materyal na bagay. Ang mababang temperatura ay nagsasaad ng pagiging malamig ng isang bagay, habang ang mataas na temperatura ay nagsasaad ng pagiging mainit ng isang bagay. Ang temperatura ay nagbabago. Ito ay maaring tumaas o bumaba. Tinatawag na heating ang proseso kapag tumaas ang temperatura. Cooling naman sa proseso na nagpapakita ng pagbaba ng temperatura. Ang temperatura ng isang materyal ay mailalarawan sa pamamagitan ng unit degree. Ang mga materyal o bagay ay maaaring magbago mula sa anyong solid sa anyong liquid dahil sa pagtaas ng temperatura. Sa pangyayaring ito, ang materyal o bagay ay maaaring magbago ng hugis, sukat, at tekstura. Subuking gumawa ng eksperimento gamit ang Crayola, tsokolate o mantikilya. Ngunit tandaan lagi ang mga pamantayan sa pananatiling ligtas. Ngayon mga bata, ating tuklasin. Paano nagiging liquid ang solid? Pag-aralan ang mantikilya na nasa kawali sa ibaba. Pansinin ang mantikilya sa kawali bago ito pinainit. Ito ba ay solid? Tama, ito ay solid. Anong nangyari pagkatapos itong pinainit sa kawali? Ang mantikilya na nasa kawali ay natunaw dahil sa init na mula sa apoy ng lutuan. Sa makatuwid, ang temperatura nito ay tumaas. Ang mantikilya ay halimbawa ng solid. Subalit kapag ito ay pinainit, ito ay nagiging liquid. Ilan sa mga solid na bagay na nagiging liquid kapag pinainit o ibinilad sa init ng araw ay sorbetes, ice cubes, at mantikilya. Natutunaw ang mga nabanggit na bagay at nagiging liquid kapag naiwan sa lalagyan o espasyong may mainit na temperatura.
Ang prosesong ito ay tinatawag na melting o liquefaction. Ulitin nga natin mga bata, ang prosesong ito ay tinatawag na melting o liquefaction. At ngayon mga bata, nais kong makita kung naunawaan ninyo ang ating aralin. Ating sagutin ang pagyamanin. Basahing mabuti ang bawat item. Isulat ang tama o mali sa bawat patlang. Natutunaw ang yelo kapag napalamig ito. Ang sagot ay mali. Dahil ang yelo kapag napalamig ay lalong tumitigas. Ito ay nagiging solid. Number 2. Ang asukal ay nagiging liquid kapag isinalang. Tama ba o mali? Ang sagot ay tama. Dahil ang asukal, kapag ito ay pinainit, nalulusaw siya o kaya natutunaw at nagiging liquid. Number 3. Ang Crayola ay mananatiling solid pagkatapos itong ipainit. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Dahil ang Crayola ay nalulusaw kapag ito ay pinainit, nagiging liquid. Number 4. Natutunaw ang kandila kapag nasindihan. Tama o mali? Tama! Dahil ang kandila kapag ito ay uminit, ito ay nagiging liquid. Ito ay natutunaw. At number 5. Natutunaw ang ice cubes kapag ito ay iyong hinayaan ng matagal sa iyong palad. Tama o mali? Tama kayo. Ang sagot ay tama. At ngayon mga bata, para sa gawain 2, pag-aralan ang mga larawan sa ibaba. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa bawat materyal? Isulat sa nakalaang kahon kung ito ay natutunaw o hindi natutunaw. Tandaan natin mga bata, nagbabago ang anyo ng materyal kapag ang temperatura ay tumataas. Tandaan ninyo yan ha. Kapag ang temperatura ay tumataas, nagbabago ang anyo. Natutunaw ang isang solid o bagay kapag ang temperatura ay tumataas o umiinit. Ang solid ay maaaring maging liquid kapag natunaw ito. Maliwanag ba mga bata? Magaling! At para naman sa isagawa, basahin natin ang dialogo sa ibaba at pagkatapos sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Isang umaga, bumili ng sorbetes ang dalawang bata, sina Joel at Emma. Ang sabi ni Joel, ang tamis ng sorbetes. Sabi naman ni Emma, oo nga, kaso masakit ang ngipin ko. Ano ngayon ang gagawin mo? Tanong ni Joel.
kakainin ko na lang itong sorbetes ko pagkatapos ng 1 oras. At sabi naman ni mamang vendor, naku nene, kainin mo na agad ang sorbetes mo dahil kung hindi, matutunaw lang yan. Sagot naman ni Emma, tama, sa palagay ko, kailangan ko na itong kainin para mapawi na ang sakit ng ngipin ko. At ngayon, para sa mga katanungan. Number 1. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung hindi agad kakainin ni Emma ang kanyang sorbetes? Letter A. Ang sorbetes ay matutunaw? Letter B. Aalis ang tindero ng sorbetes. At letter C. Magagalit si Joel. At letter D. Ang sorbetes ay matutuyo. Ano ang sagot nyo mga bata? Tama, ang sagot ay letter A. Ang sorbetes ay matutunaw. Number 2. Anong pagbabagong anyo ang magaganap sa sorbetes kung hindi ito agad kakainin? Letter A. Mula liquid magiging solid. Letter B. Mula solid magiging liquid. Letter C. Mula liquid magiging gas. At letter D. Walang pagbabagong magaganap. Ano ang inyong sagot? Tama! Letter B. Mula solid magiging liquid dahil ang sorbetes ay solid at kapag ito ay nalusaw, magiging liquid. Magaling mga bata! At para sa number 3, buuin ang pangungusap. Ang solid na material, gaya ng patlang, ay maaaring magbago ng anyo at maging liquid sa pamamagitan ng patlang. Ang kasagutan para dyan mga bata ay ang solid na material gaya ng sorbetes gaya ng sorbetes ay maaring magbago ng anyo at maging liquid sa pamamagitan ng pagkalusaw o kaya melting o kaya yung tinatawag nating liquefaction. Maliwanag ba mga bata? Mahusay. At ngayon mga bata, gusto kong kumuha kayo ng sagutang papel o ng inyong kwaderno at sagutin ang ating tayahin. Pag-aralang mabuti ang bawat item. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1, ang pagbabagong nagaganap sa isang material mula sa pagiging solid na anyo sa pagiging liquid ay tinatawag na A. Decreasing, B. Increasing, C. Heating, D. Melting. Number 2, ilan sa mga solid na material ay maaring magbago ng anyo sa pagiging liquid sa pamamagitan ng pagbibilad o pag-iiwan lamang sa mga ito sa A. Malamig na temperatura, B. Sikat ng araw, C. Liwanag ng buwan, D. Moisture. Number 3, ang mga sumusunod ay maaring magbago ng anyo at magiging liquid maliban sa A. Sorbetes,
B. Mantikilya, C. Ice cubes, D. Asukal. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang matutunaw kapag pinainit? A. Pulbos na gatas, B. Asin, C. Asukal na puti, D. Wax. Number 5. Ano ang ibang tawag sa melting o pagtutunaw? A. Cooling, B. Changing, C. Heating, at D. Liquefaction. Para sa inyong karagdagang gawain mga bata, pag-aralang mabuti ang mga tanong at sagutin pagkatapos. Iguhit ang kahon sa iyong kwaderno at isulat dito ang iyong sagot. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tsokolate kapag ito ay naiwang nakabilad sa init ng araw? Number 2. Napansin mong tumigas ang mantika sa loob ng bote. Gusto mo sana itong gamitin sa pagluluto. Ano ang gagawin mo? Ano kaya ang gagawin mo para ito ay magamit mo? At diyan nagtatapos mga bata ang ating aralin ngayong araw na ito. At sana, lagi niyong pakatatandaan ang ating naging talakayan. Hanggang sa muli, ito ang inyong si Teacher Lynn.